Public Service ulit tayo kasama of course Dean Mel Santamaria na magbibigay po sa atin ng libreng payong legal. At nasa linya na po natin, Dean Mel, ang ating first caller na si Rachel Quintos. Good morning sa iyo, Rachel. Anong itatanong mo kay Dean Mel? Good morning. Good morning po. Bali po, magtatanong lang po kami ng legal advice kay attorney. Sige po. Regarding po dun sa kapatid ko po na nakakonfine sa East Avenue. Okay, ano nangyari? Bali po, disgrasya po siya sa motorcycle and then sa jeepney po. Kaya nga lang po, nung una po, bali nagkaroon ng negosasyon saka yung sa jeepney operator na magbibigay po sila ng tulong na pinansyal habang nasa ospital pa ang kuya ko. Oo. Kaya lang po, pagkatapos po nung day na yon, nagbigay po sila ng 3,000 sa harap ng pulisya. Hindi na po sila nangumusta, hindi na rin po nagpakita. Ayan, oo. Pangako, napako. Parang ganun. Opo, opo. Oo, ganyan talaga Ang mangyayari masakla dyan. pa po, attorney, malaki-laki na po yung gastos sa kuya ko kasi bumili po ng titanium na plates na ginamit sa panga niya kasi warak po yung Dito? panga niya. Wow! Talagang serious physical injuries yan. Kasi Opo, parang nagbago siguro ang anyo ng kanyang mukha ngayon, di ba? Opo, pero ang ano lang po doon, yung covered lang po kasi ng PTSO, pwede nilang sagutin yung bill na almost 100,000 na rin po. So, ang Opo, renovate po namin ng cash, yung pong braces na worth 80,000. O siguro pa ho, yung mga pag-check up, hindi Opo. pa kasama yon, yung Hindi pa pabalik-balik. po kasama kasi naka-schedule pa lang po siya ng operation sa Friday. Pati na rin po siguro yung mga gamot. Opo, Yung mga opo. nurse, ayan, anday pa hong Opo. talagang anday pa hong mga gastusin dyan. Alam nyo, Opo, at sinabi nyo, nagkasundo kayo sa police station. Yan ba po ang sabi Opo, nyo? nung ano po, nung May 28 po, attorney. Oh, alam kasi nyo- nakiusap naman po sila. Mabait na- naman, nakiusap. Kaya lang ang problema, Nakiusap po sila, since ano daw po kasi na para po makapagbigay sila sa amin, payagan na namin na i-release yung jeep. Sabi nga so, kami na, sabi nga sincerity is subject to proof. No? Oo Kasi nga po. kasi maganda magsalita, magandang mangako, pero pagdating sa pagpapatupad, palpak, di ba? Wala Parang na ganun. po. Wala na. Nagbigay po sila nun ng 3,000 lang. Mula po nun, hindi man lang nangumusta na. Oh, ito After gagawin po nyo. nung May 28. Ito gagawin nyo. Ito ho ang gagawin nyo. Kasi po yung mga kasunduan sa polis na yan, maganda, may kasunduan. Makikita siguro sa unang tingin ang good faith ng bawat panig. Pero yun nga po, hindi natin maiiwasan na may mga taong tatakas sa pananagutan, sa obligasyon. Kaya nga po, at yung kasunduan yun, wala pong ipin yun. Walang kagat. Walang kagat yun. Ibig sabihin, normal na kasunduan. Basta't hindi tumupad, habulin mo. Di ba? Pero ang Kahit po nagpermahan sila. Oho. Kaya napakamaganda po talaga na ihain nyo na sa korte. Alam nyo kung bakit. Kung ang kasunduan ay naganap habang kayo ay nagkokorte at pinirmahan ng Wes, yung kasunduan po na yon ay nako-convert sa isang desisyon. Na kung hindi tutupad ang isang panig, ire-report nyo lang po yan sa korte at patatawag. Either papagalitan at utusang tuparin, o kaya pagmumultahin, lalaki pa ang babayaran niya. Pagmumultahin at uutusang tuparin, o ikukulong hanggat tumupad. So nakita nyo, may ipin ang Pag nakasampa sa korte. o nakasa korte, decision, ang tawag po doon, decision by way of compromise agreement. Nagkasundo kayo, nagpirmahan kayo, bibigyan nyo sa korte, at ang Wes sasabihin, o sige, ito nang pirmahan ninyo, ang mismong magiging decision ko. Kaya kung hindi po tumupad, isang paglapastangan po yan, hindi lang sa pamilya nyo, kundi sa korte na nag-utos na gawin mo yan. So Dean Mel, ano ang kasong isasampa nila at saka yung first step na gagawin nila Rachel? Para nga mas lalong magkaroon ng tinatawag nating leverage. Mag-file po kayo ng reckless imprudence resulting to serious physical injury sa piskalya at mag-file rin po kayo ng civil case. Civil case po para humingi po ng bayad pinsala. At ang bayad pinsala na hihingin nyo ay ang mga sumusunod. Compensatory damages.
Iyan po yung mga gagastusin nyo sa ospital, sa doktor, sa gamot, sa check-up, at lahat na po. At Opo. ang pangalawa, hihingi rin po kayo ng moral damages. Iyan naman po ang gagastusin nyo sa pagkawala ng trabaho ng napinsala, sa pag-aalala ninyo bilang pamilya. Hindi na kayo makatulong, hindi na kayo matahimik. Iyan po ang hihingi ninyo. At kung inihain nyo po yan sa korte, dyan magsisimula ang usapan. Okay. Ito ang aming hiling. Yan po ang gagawin ninyo. Alright, Opo. Rachel, klaro na. Apo. Thank you po. Maraming Okay. salamat sa iyong pagtawag. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.